Naku, parang ano ba ito? Sabihin natin naiirita na, napipiko na dahil nga sa paulit-ulit na issue tungkol po sa usapin na pinagdadrag test si Pangulong Marcos Jr. At parang ang dating, mga kaibigan, hindi na po nagugustuhan ng Malacanang ang isyong ito. Ating pong pakinggan ito sinasabi ni Communication Undersecretary Castro, Claire Castro, sa harap po ng pagtatanong ng isang medyang nangungulit dito. Alam naman natin, medyo controversial din itong medyang ito na nagtatanong tungkol dito. Kaya atin pong pakinggan at halata po natin at mahalataan nyo na hindi gaanong, ano tawag dito, kontento or hindi maganda para sa kanila itong isyong ito. Pakinggan po natin. Ako po bilang isang laging nakaantabay sa mga press briefing ni Yusek Claire Castro, medyo napapansin ko po na itong tao na ito ay tanong ng mga masyadong ginagawa niyang controversial ang mga bagay-bagay. At bilang isang reporter, dapat, di ba, may kamalayan kung totoo ba o hindi ang mga tinatanong mo. Lalo na sa fake news. Napansin ko, etong taong to, nagtanong siya. Nung mga nakaraan, ilang milyon na daw ba ang pabahay ni PBBM? Diba? Alam niyo yung parang meron siyang gustong ipunto. Napaghahalata na ito ay parang DDS ang kanyang galawan, ang kanyang datingan. So sa isip ko, sabi ko, bakit ganito magtanong etong reporter na ito? Parang gusto niya na pigain ng mga bagay-bagay etong si Yusek Claire Castro o makapagsalita si Yusek Claire Castro ng hindi maganda para isusulat niya sa balita. Ngayon ito po yung mainit na sagutan nitong si Yusek Claire Castro at nitong UNTV reporter na para sa akin ay ang galawan nito simula pa nung una ko siyang napapansin ay parang DDS po talaga. Para siyang representatives ng ng DDS doon po sa loob ng Malacanang press corps. Kasi nga po ang kanyang mga tanungan, the way na magtanong siya, hindi po to get information to get a gossip, parang ganun, parang nang chichismis. Parang chismosa ang datingan niya. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Kita nyo yung kanyang tanong? Para daw matuldukan na yung issue ng sinasabing paggamit daw po ng illegal na pulburo ng ating Pangulo. So parang naniniwala siya na si PBBM gumagamit. Alam niyo po kapag ikaw ay may utak, ang unang-unang mong gagawin, kasi ako hindi naman ako journalist, pero ako, once na meron po akong makita na issue, ang ginagawa ko kagad mag-research. Ngayon punta po tayo dito sa RTBM. Ito po yung RTB Malacanang. Ito po yung YouTube channel ng radio and television ng Malacanang. Ayan po. So makikita po dito katulad niyan, ito click natin tong click natin tong videos. Ayan. Ayan, makikita diyan videos. Makikita natin diyan yung mga video na
kung ano ang ginagawa ng Pangulo sa araw na yon. Makikita po dito. At ang daming ginagawa ng Pangulo. Makikita naman dyan, ang daming ginagawa ng Pangulo. Tapos ngayon sa live broadcast, makikita natin dito, mayroong launching of Agri-Puhunan at Pantawid Program in Mindanao. Mayroong ceremonial signing, joint memorandum circular aligning BLEPT with shared teacher education curriculum. Tapos, ito pa, DTI Bagong Pilipinas National Food Fair. Makikita mo dyan kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Ikaw ba'y tanga ka ba na hindi mo alam na ang isang gumagamit ng pinagbabawal na pulburon ay hindi po makakapagtrabaho ng maayos? Hindi ito makakapagsalamuha sa napakaraming tao simula umaga hanggang gabi kung ito'y gumagamit ng illegal na pulburon. Ang dapat tanongin dyan, kung tingin ba niya na gumagamit si PBBM, si Robin Padilla. Ba't hindi nila tanongin? Si Robin Padilla, alam na alam niyan kung ano ang pakiramdam ng lutang na lutang, giyang na giyang. Alam na alam niya ng tanong kung ano ang pakiramdam ng solve na solve. Ba't hindi nila tanungin yun? Diba kasi kung ako ang tatanungin at ang pagbabasehan natin ay ang ginagawa ng Pangulo na napakarami, hindi po nito magagawa ang pagiging Pangulo kung ito'y gumagamit. Dahil sigurado ako, isang event pa lang, ayaw na yan. Uuwi na yan. Magpapahinga na yan. O kaya mag-iinom. Makikiparty. Hindi. Ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang trabaho. Alam niyo po yung gumagamit, hindi niyan kayang makipag-usap sa mga iba't ibang leader ng bansa na dumadalaw sa kanya. Hindi niyan kaya. Dahil iba ang utak niyan, iba nasa isip niyan. Kaya nga, sabi ko, katangahan yung tanong nitong taong to. Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo... tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin... So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Madam Sino Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay. Journalist ka. Alam mo na kagad, kayang-kaya mo na kagad, tignan, i-evaluate, i-scrutinize o i-screen kung alin yung fake news at kung alin yung totoo. So, ikaw ba, bilang isang journalist, paniniwalaan mo ba na totoo itong ganitong video? Paniniwalaan mo na totoo to? Diba? Aling Eden, tanong ko lang sa'yo, Aling Eden, ikaw ba naniniwala ka bang totoo to? Kasi kung naniniwala kang totoo yan, eto,
papakitaan kita ng isang video pa. Kung totoo yun, at hindi ka naniniwalang fake news yun, so eto ba, tingin mo, totoo din to? Ha? Oh, ayan o, nilagay yung mukha ni Sara, ni Pulong, at ni Digong. Oh, ayan o. Oh. Oh. Yung kanina, nanaon ng video, mukha ni PBBM ang nilagay. Ngayon, mukha naman ni Digong, ni Pulong, mukha ni Baste, ni Sara at ni Digong ang inilagay. So, eto, totoo din to. Aling Eden. Diba? Kasi, masyadong halatang halata naman. Ayaw mo palang nagbabalita ka ng fake news. Eto ngang video na ito, matagal na itong dinebunk ng NBI. Iba ang tenga, iba ang buhok, at never nagsuot ng ganyan damit si PBBM. Hindi rin nagkaroon ng ganyang haircut si PBBM. Kaya alam mo, Aling Eden, na paghahalata ka ni Yusek Claire Castro. So, humihingi po Si nagdi-demand. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank you po. po. Salamat. Diba? Alam mo, eto hindi na to dapat itanong ni Ka Eden, ni Aling Eden. Pero tinanong pa rin niya. So, nasoplak siya ni Atty. Claire Castro. Kasi nga po, ikaw ang nagbibintang, kayo ang nagbibintang, kayo ang nagsasabi na bangag ang Pangulo, kayo ang magpatunay na gumagamit ng illegal na pulburon si PBBM. Kayo ang magbigay ng patunay sa taong bayan. At saka sasagot ang ating Pangulo kung totoo ba o hindi. Kaya lang, wala nga kayong mailabas na patunay sa ibinibintang ninyo sa ating Pangulo. Parang ang gusto pa ninyo, si PBBM pa gagawa ng ebidensya laban sa kanya? Diba ba? Ba't gusto ninyo na magpa-hair follicle drug test si PBBM? Ibase nyo muna sa performance niya. Siya ba ay underperform? Siya ba ay hindi nakakapagtrabaho ng tama? Ilang araw ba natin siyang hindi nakikita tapos saka lang natin siya makikita after ng mga 1 linggo, ganyan, na nagtatrabaho? Napakabihira magtrabaho. Hindi, araw-araw natin siyang nakikita na nagtatrabaho. Ngayon nga linggo na to lang ang kanyang pahinga. Ngayong araw lang ng linggo. At yan ay ginagawa pa niya kasama ang kanyang nanay. Dumadalaw siya sa kanyang nanay. Hindi siya nakakalimot na dumalaw sa kanyang nanay kada linggo. Diba? Aling Eden, gamitin mo naman yung utak mo sa pagtatanong. Para hindi ka naman mahalatang parang meron kang kinikilingan. Diba? Parang medyo kahit ako, noon pa, napapansin ko na, iba ang way ng iyong pagtatanong, para kang nanunuya, para kang nang tutuya. Parang meron kang gustong patunayan, parang meron kang gustong ipunto. DDS ang datingan mo. Ayan po ang
sagot na ni Palas, Malacanang Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro. Kita nyo? Ang kita nyo yung kulitan? O parang sabi natin kulitan. Mangyari po kasi, mayroong isang Malacanang reporter na actually hindi lang sa isyong ito ng drug test, minsan napapansin natin, pasintabi na iba yung mga tanong. Parang sabi nga nila, baka naman member ng DDS, Duterte supporters yung reporter na bakit laging ang tanong ay parang malayo kumpara doon sa pagtatanong nung ibang mga media. So kaya nagkukulitan silang ganon. Okay? Pero hindi ko na papangalanan. Kilala ko rin yung media yan. Ayun yung kanilang style ng pagtatanong at kanilang gustong malaman. So ang tama naman yun, sinasabi ni Jose Castro. Yung mga nagrereklamo, dapat sila ang naglalabas ng pagpapatunay o ebidensya. Yun naman talaga kahit saan po Kahit na sa pribadong sektor o kahit sa gobyerno, pag nag-akusa ka, dapat meron kang pagpapatunay. Hindi naman talaga tama na yung inaakusahan mo, siya yung magbibigay ng ebidensya laban sa'yo o para sa'yo at laban sa kanya. Ganun po kasimple yun. Ito, para maintindihan lalo ng mga nakikinig sa atin na ang proseso ng paghahanap ng hustisya, paghahanap ng katotohanan. Halimbawa po ganito. Halimbawa, si Jose Castro, ako at si Jose Castro, sinabi kong si Jose Castro ay matalino, maganda, matapang. Abay, dapat kong sabihin, dapat kong patunayan yon kung paano ko sinabi yon. Hindi po kinakailangan sa kanya kukuhanin or siya ang maglabas doon sa sinasabi kong siya'y maganda, matalino at matapang. Kailangan ako ang magpatunay nun dahil ako ang nagsabi. So kung sa kaso naman, katulad nun, halimbawa tungkol sa drug test nga, sinabi ko si Yosek ay baka gumagamit ng illegal na drugs. Ako ang dapat magpatunay doon na siya ay merong ginagawang mali o illegal. Hindi po pwedeng si Yosek ang maglalabas ng ebidensya laban sa kanya at papabor sa akin na nag-aakusa. Ganon din po kay Pangulong Marcos. Napakalinaw Mahirap pa siya sabihin, mamamayan ang complainant, mamamayan ang nagsasabi. Hindi po ganon. Sa korte specific, sino ang complainant, sino ang inaakusahan mo. Ganon po sa paglilitis sa husgado. Kahit saan. Parang sa pagpapile ka ng kaso sa NBI o sa polis, nagreklamo ka, sino ka? Tatanungin ka kung sino ka. Pangalawa, sino nirereklamo mo? Ito po, ganito, nireklamo mo. Ano ang ebidensya mo? Bakit mo siya nirereklamo? Ganyan ang tanong. Hindi pwedeng yung inirereklamo mo, yung inaakusahan mo, siya yung gagawa ng paraan para magbigay ng ebidensya laban sa complainant. Ganon po yan. 3 taon na pong pinag-uusapan niyang usapin laban sa illegal na di umano paggamit ng drugs ng ating Pangulo. Hindi naman ho nila napapatunayan Ayan, kaya po ganyan ang sitwasyon. So kayo po, napakalinaw ng sagot. Although medyo parang naiirita na si Jose Castro kasi nga po parang, alam niyo, abogado si Castro. Pangalawa, kahit hindi abogado, dun sa pagpapaliwanag at sinasabi ko rin, ang nag-aakusa, hindi puro salita lang. Hindi puro paratang lang. Kailangan meron talagang pagpapatunay. Ayan. Ano po inyo masasabi rito? Medyo masalimot ang iso, ano po? Pero malaya po kayo makapag-comment, react sa bagay na yan. Pero please like and share ang ating video. Po, kapag ganyan ang logic, 'di ba, Sir Mike? Thank you kay Sir Mike sa kanyang video na ito. Saka sa kanyang paliwanag. Alam niyo po, kapag ang logic mo, kunwari ikaw ang nagbibintang, tapos ang gusto mo, yung pinagbibintangan mo, ang maglabas ng ebidensya laban sa kanyang sarili, parang medyo may pagkahunghang ka nun. May pagkabobo ka. Kasi sinong tao ang gugustuhin na maglalabas ako ng ebidensya laban sa sarili ko? Gago ka ba? Diba? Tanga ka ba? Diba para magsabi ka sa akin ng mga ganyang bagay? Diba kung ako'y nasa kalagayan ni PBBM, baka matanong ko tong mga taong, tanga ba kayo? Hindi nyo ba nakikita trabaho ko? Hindi nyo ba nakikita kung ano ginagawa ko? Para ako'y pagbintangan nyo pa at hingan nyo pa ng hair follicle drug test?
Parang napakalabo eh. Sa trabaho pa lang ng ating Pangulo, burado na yung issue na yan. Dahil ang kanyang trabaho po ay hindi kayang i-perform ng isang bangag. Parang ang dating nga mas bangag yung mga nagbibintang dahil matagal na nilang issue yan. Pero, di ba, wala silang maipakitang kahit anuman lang na ebidensya na si PBBM ay gumagawa ng ganyan. Diba? Wala silang maipakitang ebidensya eh. Ang ebidensya nila, AI deepfake video. Ibang tao, ang nasa video, inilagay ang mukha ni PBBM. Saka, hindi ba kayo nanonood ng mga Netflix? Wala bang Netflix ang mga DDS? Para hindi nila makita kung paano ba ginagamit ang pulburon. Hindi ba nila alam na ito'y inilalatag sa mesa? Hindi ba nila alam yun? Di ba? Katangahan eh. Hindi ganun ang paggamit ng pulburon. Natitingala. Hindi ganun. Kasi nakaupo lang ng nakaprente lang. Yumuyuko po ang gumagawa niyan. Ba't ko alam? Nanonood ako ng Netflix eh. Nanonood ako ng mga pelikula. Sus Mariosep. Alam niyo po, si Harry Roque, hindi na dapat yan paniwalaan. Dahil simula't simula na si Harry Roque ay nagsalita laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pa yang napapatunayan kahit isa. Wala pa. Kaya itong si Eden, si Aling Eden, diba parang mas naniniwala ka pa kay Harry Roque na nagtatago ngayon. Alam mo ba Aling Eden? Noong ding panahon ni Digong, hinahamon din na magpates si Digong. Alam mo kung ano sagot ni Harry Roque? Panoorin mo to Aling Eden. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayan po nakalagay, no one can order the president. Opo, inihalal siya ng taong bayan, pero hindi po siya pwedeng utusan ng kahit sino man. Hindi siya pwedeng utusan. Hindi natin siya pwedeng puwersahin na gawin ng isang bagay. Siya po ay halal ng bayan, pero, diba, meron po siyang sariling prerogative. Meron siyang sariling pag-iisip. Diyos ko naman. Kaya yung mga tao po na nagsasabi na kailangan ng sagutin ito ng ating Pangulo sa pamamagitan ng pagpapa-hair follicle drug test. Diba, kayo muna ang magbigay ng ebidensya na totoo ang inyong ibinibintang. Kasi alam niyo po, ito rin yung senaryo na pwedeng mangyari. Let's say, pinatulan ito ni PBBM. Tapos nagpa-hair follicle drug test siya. Kahit na sa pinaka pribado, pinaka magaling na drug testing center dito pa sa ating bansa. Kapag po nag-negative ang ating Pangulo, ano sasabihin ng mga DDEBs? Sasabihin ng mga yan, dinoktor. Ang sasabihin ng mga yan, niluto. Ang sasabihin ng mga yan, positive yan, pero ang inilagay, negative. Ganyan po ang gagawin niya mga DDEBs na yan. Tapos baka nga meron pa magsabi, kita nyo, nagpa-hair follicle drug test, guilty. Diba? Kaya po talagang talagang delikado po na mga bagay yan. Hindi po yan dapat gawin ng ating Pangulo. Kahit na live pa na gawin ng Pangulo yan, kahit na sa luneta pa niya gawin na maraming nakatutok na camera, ang sasabihin lang ng mga yan is scripted. Kita nyo, negative. Diba?
Ay naku, kaya Aling Eden, ayusin mo pagtatanong mo kaya Yusek Claire Castro para hindi ka mahalatang DDS. DDS na DDS ang datingan mo eh. Aling Eden, kaya 'di ba, better luck next time. Baka malay mo sa mga susunod na tanong mo makachamba ka. Hindi ka masoplak ni Yusek Claire Castro. Kung journalist ka kasi kailangan maging maging may kamalayan ka sa realidad ng buhay, 'di ba? Itong si Aling Eden mukhang naniniwala sa mga guni-guni. Pero mo ang parang mas mahalaga pa ang ibinibintang ng mga DDFs na ito at ni Harry Roque, ni Maharlika kaysa sa nakikita mo na nagtatrabaho ang ating Pangulo. Kasi ako doon lang ako nagbase kung ito bang si BBM ay kayang gawin ang mga trabaho na ito kung siya ay bangag. Hindi po niya kakayanin yan. Lalo pa makipag-usap sa mga iba't ibang leader ng bansa. Pumunta, yung pagpa-biyahe-biyahe lang na kailangan niya sumakay ng helicopter o sumakay ng kanyang sasakyan na ang biyahe 30 minutes o 1 oras sa mabilisang pagbiyahe. Nako, hindi niya po kakayanin yan kung siya'y bangag. Kaya po, guni-guni lang talaga yan ni Harry Roque. Saka isa pa si Digong naman din mismo nagsabi, wala naman talagang pulburon video. Gustong-gusto na lang talaga ni Harry Roque na palabasin na mayroon kasi nga po pahiyang-pahiya na siya. Pahiyang-pahiya na si Harry Roque sa mga nangyayari sa buhay niya. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momwa chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po kaya Sir Mike Abe sa kanyang video na ating nireaksyonan.